Praise God. So Moses was effect in saying, I'm not important. I'm not worthy. O, madalas sa atin yan. Hindi ako karapat-dapat sa posisyon na yan, mga sister. Hindi ako karapat-dapat na mag-song leader, mag-worship leader, maging preacher. Hindi ako karapat-dapat. Huwag mong malaitin ang sarili mo, mga kapatid. Praise God. Dahil pinili tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos ang ating ability and capacity that we can do it. That's why the Bible says, do not rely on your strength. Rely and trust me. I will help you. But we ourselves, mga kapatid, dinugtong, nilagyan na natin ng period. Diba? Kaya ang blessing, nabablock ang blessing sa atin dahil tayo mismo ang nag-block, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon, available tayo all the time. Diba? Praise God, napakabuti ng Panginoon. So pangalawa, ano ang sabi ng Diyos, mga kapatid? Praise God. Sa Exodus 3:13. Nasaan na? Wala na. Pakilagay, Sister Christy. Anong sabi niya sa 13? And Moses said unto God, Behold, I come unto the children of Israel, shall say unto them, had sent me unto... Ano daw? Parang ako din ano daw. Ano daw? Behold, when I come unto the children of Israel, and I say unto them, the God of your father had sent me unto you, and they shall say to me, What is thy name? What is his name? What shall I say unto them? Okay? So nagkaroon ulit siya ng bakit ako wala akong kaalaman. Ay, Panginoon, hindi pa ako tapos sa discipleship study ko. I'm not theologically, hindi pa ako tapos sa Bible study ko. Nasa first term pa kami, Panginoon. Anong sasabihin ko sa kanila pag nagtanong sila kung ano ang pangalan mo? What I shall say unto them? What is thy name? Diba? So tayo ganun din, mga kapatid, lalo na sa witnessing. Bakit ako? Ikaw na dyan kasi nakapag-aral ka na, naka-27 lesson ka na sa discipleship, sister. So wala yun sa discipleship mo, wala yun. Kasi kaya tayo nandirito, mga kapatid, dahil meron tayong discipleship program. Diba? Nasaan ka sa discipleship program? Nasaan ka sa preaching time? Tulog ka eh. Ang dami mong alibay kasi. Kung nandito ka every Sunday, alam mo, tinitunuturo na dito ng preacher, the one God. Okay? Anong pangalan ng Panginoon? Jesus! Ilan ang Diyos natin? Isa! Akala ko sabihin niyo tatlo. Okay, di ba? O isa lang ang Diyos. At sino ang pangalan niya ulit? Jesus! Okay, praise God. Palakpakan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, wala akong kaalaman doon. Pagdating sa witnessing, grabe tayo, tulakan tayo, mga kapatid. Praise God. Okay, number 3, reason ni Moses, mga kapatid. Fear of rejection. Okay, basahin natin sa Exodus 4:1. And Moses answered and said, Behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord had not appeared unto thee. So hindi sila makikinig sa akin. Bakit? Dahil maliit pa ako, bata pa ako. Lalo na yung height ko maliit kaysa sa iyo, sister. Hindi talaga nila ako pakikinggan. Kay maliit ka man, kay matangkad ka man, may pinag-aralan ka man, kung gusto ng Panginoon na ikaw ang gagamitin, sumunod ka, mga kapatid. Amen. Sumunod tayo sa Panginoon. Yes. Dahil alam ng Diyos kung sino tayo. Ipinili tayo ng Panginoon before the foundation of the world. Yes. God knows already our capability. Diba? Ang gusto lang ng Panginoon, sumunod tayo sa kanyang utos. Laging tumatawa, Sister Maricel. Okay? So natakot siya na i-reject tayo. Ganun sa witnessing, di ba, mga kapatid? Lalo na i-reject tayo. About like, lalo na i-ano natin ang one God, ang doktrina ng one God, ang doktrina ng apostolic faith. Takot tayo doon, atrasan talaga tayo. Pero kapag nandoon yung anointing ng Panginoon, Yes. nandoon ang leading ng Panginoon, wala kang kinakatakutan, mga kapatid. Amen. Dahil alam mo kung ano ang isasagot. God put the words in our mouth, mga kapatid. Praise God. Di po ba? Okay. Hallelujah. So pang-apat, ano ang sinabi niya? Lack of talent. Okay? Lack of talent. Sinabi niya dito sa 4:10. And Moses said
said unto the Lord, I am not eloquent, neither herefore, nor since thou hast spoken unto thy servant, I am slow to speak, and slow tongue. Hindi ako marunong magsalita, Panginoon. Yung dila ko, baliktad. May baliktad na dila? Salita ang words, mga kapatid. Praise God. So, nandoon yung lack of talent. Kaya ayaw niya, mga kapatid, I am fundamentally incapable of this responsibility. Kaya ayaw kong pumunta roon. Okay? So, anong nangyari, mga kapatid? Praise God. We are same as Moses. Ang dami natin mga excuses. Lahat ng excuses, expert tayo dyan, mga kapatid. Diba? Hindi lang ikaw, mga kapatid, pati ako. Amen. Doon tayo galing. Mga expert talaga tayo doon. Kaya ang status ng buhay natin, ganito pa rin tayo. Bakit hindi umunlad ang buhay natin? Bakit nanatili tayo yung maliit ba? Hindi maliit na height ha? Sa kaalaman, ang ibig kong sabihin sa Panginoon. Bakit ka mo? Ang dami nating excuse. Noong malakas pa ang katawan mo, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral. Ngayon tumanda ka na, doon mo na gagamitin yung mga alibay mo. Kasi masakit ang tuhod ko. Dahil mata ko, dim na ang paningin ko, hindi na ako makakita. May antipara naman dyan na degrees yan. Pwede naman yung gamitin. Diba? O ano mga antipara ginagamit nyo lahat? Kayo naka-antipara ang kalang nyo kayo nakakita. Praise God, hallelujah. Palakpakan ang Panginoon. Why we do not attend the worship service? Why we don't get involved in the church ministry? Why we do not contribute our skills and talents and resources? Or why we refuse to participate in Christ's mission, seeking and saving the lost? We have a lot of excuses. We need to be reminded, mga kapatid, praise God, that the Bible is not favor sa mga excuses. So ano ang nangyari, praise God? The truth about excuses. Kulang sila sa pag-ibig. God said, love the Lord thy God. Yes. With all your heart. Involve lagi ang heart. Amen. With all your mind. With all your soul. With all your strength. O diba, nung nanligaw yung mga asawa niyo, ano ang mga balak? Balak, ano yung balak sa Tagalog? Yung mga salita, o grabe. Kunin ko, ibigay ko sa iyo ang star na ito. Ang grabe, makakit ka ba sa langit? O ibigay sa iyo ang star. Ibigay ko ang moon. Anong moon? Half moon? Full moon? Di ba grabe yung mga nila, grabe yung mga salita nila para maano yung puso mo. Ma-win nila ang pag-ibig mo. Kung ano-ano mga sinasabi, ikaw naman kinikilig ka, o di ba, oy, yung mata mo pa nag-stop-star na rin. Iyon ang gusto ng Panginoon. Kapag kulang tayo sa pag-ibig, mga kapatid, sa ating ginagawa, ang dami nating alibay. Pero kung nandun ang pag-ibig natin sa Panginoon, di ba yung ulaman? Di ba yung minagawa? Di ba yung nagkakosipan? Then I call you. Hallelujah, ko para sa Panginoon ito. Hindi ito para sa kapwa ko, kundi sa Lord na aking iniibig. Dahil siya ang nagbigay ng trabaho ko. Siya ang nagpala ng buhay ko. Siya ang nagbigay ng pamilya ko. Kaya hindi kami nagkasakit. Amen. Diba? Kaya ang Diyos naghahanap ng disciple na hindi marunong mag-excuse. Naghahanap ang Diyos, hallelujah, na availability, na available tayo sa lahat, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. So the Lord God, they hindered God. Ginalit ni Moses ang Panginoon in this particular topic, mga kapatid. Ginalit ni Moses ang Diyos in this particular scripture. Okay? Praise God. Alam natin God is full of mercy. In Exodus 34:6, God slow to anger. Alam natin na He is full of compassion. But this particular scripture, mga kapatid, ginalit ni Moses ang Panginoon. Ano yung kindle? Grabe, umaapoy ang galit ng Diyos, mga kapatid. So ayaw ng Panginoon, maraming excuses. Okay, di ba? Okay, praise God. So another occasion, disobedience of Moses didn't God get anger to kindle but his excuses. Noong mga kapatid, praise God, noong God instruct Moses to speak the rock,
in order to produce water. So out of his frustration, ano ang ginawa niya? Tinalo. He struck the rock. Okay? As the result, Moses' disobedience to God's instruction, he informed that he cannot enter into the promised land. Sa numbers natin mabasa yan. So hindi nagalit doon ng Diyos. Pero ngunit, hindi siya nakarating doon sa promised land. Okay? So iba yung disobedience, iba din yung Promise. yung ginawa niya sa yung nag-isip sa excuses, mga kapatid. Iba rin ang result doon, okay? Praise God. Out of disobedience did not result kindling of God anger. So hindi nagalit doon, hindi nag-umapoy ang galit ng Panginoon. So gusto ba natin magalit ang Diyos sa ating buhay? Hindi. Ay, anong gagawin natin? Obey. O nasaan kayo pag-evangelism? O bakit late kayo sa church? Bakit kunti lang dito sa altar? O bakit lagi kayong huli sa gawain natin? O di ba? Kung walang nagpaalala sa inyo, hindi rin kayo pupunta sa church. O di ba? Pero kung magpag-ibig ka sa Panginoon, ay nako mga kapatid, praise God. Kahit wala pang alauna, nangunguna na yan dito sa altar, nangunguna na yan dito sa church. Yun ang nagpapakita na I love the Lord. Amen. Okay? Kahit napapagalitan siya ng coordinator, napapagalitan siya kung sino man, sige lang mga kapatid, gagawin ko ito para sa Panginoon. Na, pagpalaan niya ako. O, di ba? Okay. Walang excuse yun. Kahit walang baon, sige lang, punta tayo sa church. Amen. Okay? Ang ano lang kasi natin, pabibi tayo eh. Masyado tayong pabibi sa Panginoon, masyado tayong pabibi sa gawain. Kaya ayaw ng Panginoon ng pabibi. Ano yung pato? Kasi ang pato, alam mo maglakad ang pato mga kapatid. Ganun siya maglakad. Ayaw ng Panginoon nun. Anong gusto nyo? Turtle? Ayaw sa baby. Wala yan sa Panginoon mga kapatid. Layon ang gusto ng Panginoon. Kapag dating sa church, grabe ang worship sa Panginoon. Grabe umaapoy ang kanyang pagpupuri sa Panginoon ang hinahanap ng Panginoon. Available all the time. Kahit nagutom, kahit naabutan ng ulan sa pila, napakahaba mula alas 10 hanggang alas 12, alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Di ba rin nandito na tayo, na inumpisa natin, tapusin natin ito. So walang excuse. Ang gutom, mamaya isang oras lang yan gutom, hindi yan forever ang gutom. Ganon ang hinahanap ng Panginoon. Kung gusto mo talaga mag-progress mga kapatid, make a way. Gusto mo ng pagpapala, gawin natin ito. Yes. O ngayon, sino ang hindi makaregister? Ikaw yun. O, diba? Kaya ngayon, excited akong bumoto, bebe. Ay, wala pa ka ng Panginoon, mga kabayan. Malapit akong tapos. So every time Moses offered excuses, God eliminated. Okay? So kapag gusto talaga ng Panginoon, ikaw ang gagamitin mga kapatid, praise God. Mag-provide ang Panginoon ng sagot. Okay? He has a feeling of inferiority. Ano ang sabi ng Panginoon? Sino ako? Nagagamitin mo. Who am I? The Lord had said, I will be with thee. Okay? Sasamahan kita. Hindi ka mag-iisa mga kapatid. So in other words, maging available tayo sa lahat ng bagay mga kapatid. Kahit anumat mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon sa ere. Hindi ka leave behind mga kapatid. Go on lang tayo ng go on. Praise God. Hallelujah. I will be with thee. Moses cited lack of knowledge. God responded, revealing His name to him. Sabi ng Panginoon, kung magtanong sila, sino ikaw? Okay? Kung magtanong sila, sino ikaw? Anong sasabihin? I am that I am. O di nag-provide ng Panginoon ng answer kagad. So hindi ka talaga iiwanan ng Diyos. Okay? Praise God. He cited fear of rejection. Natakot siya na i-reject siya.
Ano ang sabi ni Moses ng Panginoon? O ano yan ang nasa kamay mo? Ang sagot ni Moses is a stick, is a rod. Okay, so anong ginawa niya doon? He performed miracle. Okay, ang sabi ng Diyos, okay, ano yung nasa kamay mo? A rod. Cast it to the ground. Ano ang nangyari doon sa rod? Sino makasagot? Ahas. Naging ahas yung rod. Di ba nag-provide ka agad? Nagpakita ang Panginoon ng milagro. Ganon kagandahan mga kapatid. Kapag gusto ka talaga ng Panginoon, hindi ka makakalusot. Itatrap ka talaga ng Panginoon. Okay? So, sa pang-apat mga kapatid, praise God, he cited lot of talent. Okay, di ba yung kapatid mo si Juan, si Aaron? Di ba yung pare? O sige, siya na nga, gamitin natin yung speaker. O di ba yung leader mo, tapos na yun sa discipleship, tapos na yun sa Bible schooling, nung first term, siya na lang ang mo, lagay natin speaker. Papayag ka ba? So wala kang kawala mga kapatid. Amen. Kaya ang gagawin mo, okay Lord. O di ba ganon? Kaysa i-reject mo pa yung mga kapatid, praise God. There is danger sa excuses. Malalaman natin kung ano yung danger na yung mga kapatid, praise God. So in the book of New Testament, mga kapatid, praise God, hallelujah. Sa Luke 14:16-20, wala dyan sa screen. God nag-invite mga kapatid doon sa buffet. Sinong gusto ng buffet? Amen. Ay, dami nila. Pero ano ang nangyari doon sa buffet? Nung nag-invite yung master, yung sinugo doon, yung sinugo ng master ang katulong, kunyang, o helper, domestic helper. So, nag-invite sila, lumabas siya. Ay, anong sabi doon sa isa? Hindi ako makapunta dyan, sis, dahil, honeymoon namin ngayon Marami ko naman. Libre to, walang bayad. Ang sarap ng pagkain doon sa bangkit. Doon pa sa Macau Tower. Ayaw mo ba? Hindi nga po pwede. Dahil nakabili ako ng 16 hectares doon sa Samal, sa Davao City. Kailangan kong tingnan kung naayos na mo yung titulo. Ang daming alibay, mga kapatid. The same sa atin. Ang daming alibay. Mag-invite ka sa labas. May part-time ako mamaya na kasi ito lang kailangan ko talaga ngayon ng pira, sis. Para makapagpadala ko ngayon sa amin. Ang nanay ko nasa ospital, ang anak ko na COVID. Sino po yan dyan? O baka yung kapitbahay mo, walang lechon, walang pagkain sa birthday. Ang dami mong alibay, di ba? Praise God. So sa Mateo 25:13, chapter 25, verse 1 to 13, the foolish virgin, yung naubusan sila ng oil. Sabi doon, halika na. Ang dami po niyang alibay. So yung talent, binigyan sila ng talent. Anong sinabi ng isa? Kaya hindi lumago. Tinago, ibinaon sa lupa. O baka kunin, sino kumuha? Mga hilotard. Sino kumuha? Mga oposisyon. O baka nakawin daw ni Marcos. Nakawin niya na $20, ilang MOP ba yun? Nakawin, tapos ibaon mo pa talaga sa lupa. In other words, mga kapatid, i-share mo kung anong meron ka. Wag mong itago yan kung anong talent meron tayo, mga kapatid. Ibigay natin yan sa Panginoon dahil hindi man yan sa iyo. Sa Panginoon yan yung mga talent natin. Kailangan ipakita natin, ibigay natin para lalo pa tayo mag-improve. Lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon at may share natin din sa iba. No? Praise God. So the last one, yung goat na hindi nagki-care. Yung sabi ng Panginoon, nung ako ay nagutom, pinakain mo ako. Nung ako ay walang damit, dinamitan mo ako. In other words, mga kapatid, praise God, the sheep and the goat, ito. At ang goat, hindi namahagi. Nagutom yung mga kaluluwa sa labas. Nandoon lang siya sa boarding house. Ang sarap ng buhay niya. Kasi malamig sa loob, may aircon sa loob, mainit. Diba? Ang daming alibay, mga kapatid. Kaya ganito na lang ang buhay natin dito.
Ilang years na tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit, hanggang ngayon, hindi tayo makawala-wala. Pag dumating yung pagsubok, pag dumating yung mga matinding temptation, dumating yung mga pagsubok sa buhay natin, payak-iyak tayo ngayon sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Kailangan kita noon, bakit ngayon? Di ba? Kasi Lord, kasi, ang daming kasi. Kasi bata. Anong bata? Sayaw yun. Kanta yun. Walang bata, walang matanda. Ang mahalaga, available tayo sa Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi talaga natin kaya sa ating sarili kakayanan. Kaya we trust God talaga. Kaya sabi niya, trust the Lord. Trust me. Okay? I will give you. Ask the wisdom. Ask knowledge. Okay? Minsan tayo mga kapatid, nawawala yung alignment natin sa Panginoon, nawawala ang focus natin sa Panginoon dahil ang focus natin sa mga material na bagay. Amen. Kaya mabuti na lang ngayon, meron ngayong Bible schooling dahil nakatuto kami ngayon sa aming mga lesson pag wala yon. Nakatuto kami sa online business. Totoo mga kapatid. Yes, I admit it mga kapatid. Because even to myself, sometimes I lose my focus. Yes, totoo yan. At sabi ko, Panginoon, I think this is the time that I need to focus on you. Kasi pag walang mga report, kung walang mga sinusulat namin, ay kung saan-saan na nakakarating ang aking Facebook, na puro lang Dr. Atoy, Synergia product ang laman ng aking online, ng aking Facebook. At least ngayon, naglaylo. Diba? Kasi pag nakafocus ka sa bagay na nandoon ka na ang oras mo, hindi mo na namamalaya na isang oras ka na. Doon ka na lang sa business mo. Whereas kung nakafocus ka sa mga material na spiritually, may pagpapala na nadagdagan ang knowledge mo. Kaya sabi ko, Lord, ano ang kailangan? Ano ang mensahe na dadalhin ko sa linggo? Nung nagbasa ako na nakarating na ako ng Book of Exodus, ay ito na nga, Panginoon. The danger of excuses. Ang dami kong excuses noon, mga kapatid. Praise God. Pero pagdating sa ibang mga bagay, ay dito tayo, maganda ito. Pagpapala ito. Which is, gumiwang na ang aking spiritual na bagay. Nawawalaan ang aking prayer. Namamatay ang aking prayer. Ang aking pagpupuri kalahati na lang. Hindi na may taas dahil may arthritis dito. Mabuti na lang talaga may Bible schooling. Sabi ko, ito ang pagkakataon ko, Panginoon o God. Hindi ko lahat ang pagsangkot sa Panginoon. Diba? Kasi kung ang isip mo, kung magpadala ka sa isip mo, mga kapatid, praise God, mamaya yan, wala na talaga yan. Kagaya kanina, praise the Lord. Sabi ko, Lord, kinabahan talaga ako, pati kung ganito ang pagpupuri namin ngayon dito. Mabuti na lang sa song leader, bumawi! Amen! Ano ba? Kahit kanya ni God, ikaw ang aming desisyon. Kaya wala pa kanya ang mga sarili ng mga kapatid. Give God the glory! Hallelujah! Glory, hallelujah. Praise God. Isa, kunti na lang, malapit na. Okay. Praise the Lord. Kaya, sabi ko, delikado ito. Kailangan talagang kumilos. Yes. Kumilos tayo mga kapatid. Hindi to ang panahon na tayo ay magpabanjing-banjing. Huwag na natin gamitin ang excuses. Kasi kung lahat gagamitin natin ang excuses mga kapatid, praise God, baka mamaya wala nang uupo dyan sa mga upuan natin. Kung gagamitin ko na sumasakit ang aking ilong dahil nga bumalik na naman ang sa inyo, sino ang tatayo para mag-share sa inyo ng salita? Pati ako hindi rin makakain din. Okay? Eh sabi ko, kailangan talaga, kailangan, you need to force yourselves. Amen. Ikaw mismo ang magpuso sa sarili mo kung hindi ka encourage ng kapwa mo. Wala nang iba ang mag-encourage mga kapatid. Praise God. Diba? Huwag mo antayin na dahil yung leader ko may sakit, ay hindi na rin ako pupunta doon. Dahil yung leader ko ay tamad na rin ako. Dahil ang leader ko, ay basta ganun talaga siya, ay ganun na lang din ako. Hindi natin pwedeng gamitin ang mga alibay na ganun mga kapatid. Kung gusto natin ang pagpapala, kung gusto natin mag-progress ang buhay natin, kung gusto tayo magpagamit sa Panginoon, wala nang excuses mga kapatid. Nasagasaan ka man, mga matinding masasakit na salita, go on pa rin mga kapatid. Dahil sa bandang naman yan, ikaw rin ang tatanggap ng blessing.
mag-graduate lagi sa discipleship mo kasi ang dami mong alibay. Eh kasi si Amo, di ako pinalabas COVID. Anong COVID ka dyan? Ginagamit mo lang si COVID eh. Kawawa naman ng COVID. Basa mo na siya, di ba? Kung makapagsalita si COVID, talagang natatawa, natutuwa sa iyo. Pwede nga. Di ba? God appointed us. Alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa Jeremiah 1:5, I know, before I formed you, I know who you are. Before I formed you in your womb, I know you. Before you were born, I consecrate you. I appointed you to be a preacher, to be a prophet, to be ambassador, to be a chosen one, to be a beautiful, to be a wonderful. Diba? Pero huwag kang pumayag na hindi ka maganda. Huwag kang pumayag na ikaw ay duling. Kahit ang mata mo ay tama. Dahil sinabi na ng Panginoon, pinila niya tayo ng Panginoon. Kaya huwag mong malitin ang sarili mo. Pag tinawag ka, Ana Marie, yes Lord, here I am. O bakit sinabi ng Panginoon, ay maitim ka, hindi ka pwede rito. Walang sinabi. Ang sabi ng Panginoon, available ka. Gawin mo ang gusto ko, gawin mo ang nais ko. Dahil pagpapalain kita. Di ba? Praise God. Kaya huwag kayong magsilos kung sila ay laging ginagamit sa gawain. Available sila eh. Kahit taga-ano ka lang dyan, taga-walis ka lang, gone ka pa rin. Mamaya yan, nandito ka na sa pulpito. Wala ka na doon sa CR, hindi ka na makikita doon. Di ba? Itataas ka ng Panginoon. Ganun ang gusto ng Diyos. Eh, mamaya, sa kakadaldal mo dyan, kasi, naubos na yung broom, naubos na yung walis. Di ba? Praise God. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Let us try to be a people who make no more excuses. Subukan natin, mga kapatid, tanggalin ang mga excuse sa buhay. Di ba? Challenge natin yan this month o mamaya. Bakit hindi ka nakakati sa online class? Eh kasi, kumakain pa kami, may banding kami rin, kumain kami sa pizza. Alam mo, sinasabi na ng Bible online, na 8 o'clock or 9 o'clock, ito talaga ang oras beforehand. Meron na tayong warning, meron na tayong information na ito talaga ang oras natin. Pero ikaw, dami mong alibay. Di ba? Praise God. Kaya, the result of excuses, ano ang nangyari? Loss of invitation. Loss of blessing. Gusto pa naman natin ang blessing. Gusto pa naman natin lagi may invite. Lalo na invite ka sa kainan. Sis, grupo namin, may kainan. Punta ka. Anahan mo ba yan? Libre na Panching ko save mo na $25. Hindi mo na talaga hinaayawan. Invite ka sa Macau Tower, 250. Free yun. Di ba? What kind of excuse you have made? Drop your excuses and submit to God. Yes, amen. I-drop natin lahat, mga kapatid. I-write mo na yung mga excuse mo dyan. Trabaho, si amo, salary, pamilya, husband, wife. Kaya hindi ako makapunta ng church dahil tinawagan ko si Inday dahil si Durong naligo sa sapa o doon sa ilog. Lahat ng excuse natin, i-write mo yan, i-drop mo yan. Lord, ito yung mga excuse, Panginoon. Ikaw ang bahala sa pamilya ko, Panginoon. Basta sa araw na ito, pupunta ako, Lord, sa gawain mo. Ikaw bahala, Panginoon, sa kanilang pangangailangan ko. Ang asawa ko may sakit, Panginoon, di bali, Lord, ipagkatiwala ko sa pangalan mo. Sa araw na ito, gagaling siya, God. Kaya yun, kung ganun ang konsepto ng isip natin, mga kapatid, matutuwa ang Panginoon because you trust the Lord. Amen. Di ba? Kung puro tayo excuse, mga kapatid, praise God, matatapos na lang siguro, babalik na lang mga mundo, nandito pa rin tayo, ganito ang status ng buhay natin. Ayaw ng Panginoon yon. Ang gusto ng Panginoon, I want you to be an evangelist. Evangelist, go around the world. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, go ye. O saan tayo? Hindi lang ka pang Macau, pang Miss Universe. Pang Miss World. Di ba?
evangelist ka na, nasa TV ka na. O, yun ang nais ng Panginoon, makilala ka. Sa pamagitan, gagamitin ka niya sa kanyang mga salita. Yes. O, hindi na ayaw ng Panginoon, manatili tayo kunyang dito sa Macau. O, grabe, natutuwa ang incheck. Ayoko ng ganun. Ay, forever na lang ako, 4 years, 5 years, 10 years, andyan pa rin ako sa pamamahay mo, lumaki na lang alaga ko, mag-asawa ng alaga ko, mag-apon lang alaga ko, nandito pa rin ako. Ay, hindi ako mapayag ganun, mga kapatid. I need na mag-progress ang status ng buhay ko. Amen. Gusto ko makarating sa Japan, gusto ko makarating ng Korea, gusto ko makarating ng Taiwan, gusto ko makarating ng US, ng Europe, o saan pa ng lupalop ng mundo. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. O tayo mag-alibay. Pag sinabi ng Panginoon, mag-pray. Hindi ako marunong mag-pray. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Well, hindi naman tayo natawanan dito sa loob ng church. Kaya nga may grade 1, grade 2, grade 3. Bakit nung sa academic tayo, tinatawanan ba tayo ng teacher na nagkahibat-hibat na yung pagsulat natin ng pangalan natin? Di ba hindi? Tinuturuan tayo the same in the church. Kaya meron tayong discipleship lesson. Para matuto tayo mangaral. Amen. Kaya wag ka nang, nagbigay na ang church ng libreng discipleship teacher. Libreng oras. Walang bayad. Kung si ate pa, bayad na kami sa consultation pa. Wala nga bayad consultation eh. Tapos mahilig pa kayo magipagdebate sa teacher. O, di ba? O, ilang oras nag-aral ang teacher. O, nag-alaga pa yan ng 4 na bata ang teacher. Tapos tutulog-tulogan nyo pa dyan, magdebate pa kayo sa likod, kaya kainan nyo pa ng biskwit, tinapay, kung anong mga ano dyan. Hindi kayo amen. Masakit na yung lalamunan. Diba? Hindi na tayo dito, nagkapaus-paus na dito, ng hallelujah, tapos kayo dyan. Siya dyan, ganda yung boses niya. Yun na nga yung pinakamalakas kong boses, tapos tawanan nyo pa. Ay, diba mga kapatid? So ginamit nila, ito ang sabi, ang result of excuses, Proverbs 22:13. There is a lion. There is a lion out there. If I go outside, I might be killed. There is a COVID outside, friend, you know. I got be infected if I will go out. My employer said I will stay at home because this is the safest place. Huwag mong gamitin si COVID, mga kapatid. You have to approach our employer in a nice way. Madam, pwede ba maglumabas ako ngayon para sambahin ko ang Diyos ko? Just for 2 hours. We will keep this distancing. We will keep the mask on. And after the service, I will go back your home. In a nice way. Huwag natin gamitin lagi si COVID. Yes. I don't think na hindi papayag ang employer natin yun. Eh syempre, before you approach the employer, you need to pray, Lord, that's the heart of my employer, that He will let me go. It's just for 2 hours, Lord. And after that, I will come back. And I promise, Lord, gawin mo talaga kasi nagbaho ka sa Panginoon eh. Ano, mahirap yun pag hindi mo yan gagawin. Kasi sa sunod niya, hindi ka pagbigyan. Marinig yan ng kaaway. Kunwari ka pa dyan, alis. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya, huwag natin gamitin ang mga excuse na ito na hindi ka makapag-church. Okay, hindi ako napag-church dahil basta. Hindi ka kasi sumubok na kausapin si amo. Sabi ni amo, huwag kang pumunta ng church. Bakit? 2 hours, kasama mo ba si amo? Baala na, magsinungaling ko, pumunta ka ng church. Sabi natin, di ba, nag-alibay tayo? Hindi. Pero totoo, pumunta tayo. It is sin? Yes, it is a sin. Yes. Not white sin. Lord, forgive me. I did not tell the truth. I'm not transparent. But I know my intention. O di ba? God instantly. Patatawarin tayo ng Panginoon. Although, our way is different. Our yung way ng pag-approach natin hindi siya dapat ganon. Pwede naman tayo sabihin kahit ano lang amo, 2 hours lang, 1 hour lang. Papayag yun, mga kapatid. Praise God. Just trust the Lord. Okay?
Sa kasagsagan ng COVID, bahala ka dyan, amo. Paglabasin mo ako, hindi, alam ko bakit. Dahil hindi ka i-terminate ng amo during this time. Yes. Kasi mahirapan sila maghanap ng employer. Wala nang helper. Kampante ako doon. Sige, i-terminate mo ako. 3 ang alaga mo. Mga tamad kayo mag-alaga ng anak nyo. O sige, saan kayo kukuha ngayon ng katulong? Mahirapan kayo ngayon sa immigration. Ilagay mo ni dito sa isip mo na hindi ka basta-basta i-terminate ng mga employer natin. This time, mahirapan silang kumuha ng katulong. Kasi matagal na ako, baka hindi na ako renew ni Amo, baka mamaya palabas. Well, you have a God. Yes. We have a God. He provide what we need. Kung bababain ka man, that's the will of the Lord. O, kung pababain ako, I'm so proud, mga kapatid. Yes, makakain na ako ng kamuting kahoy sa Pilipinas. Ang problema kung malaking kamuting kahoy, kasi saging. O kung walang saging, o di, sa luyot. Libre, makadaan sa paligid. O, di ba? Makita ko na ang aking mahal sa buhay. Hindi kalooban ng Panginoon yun, kahit pasaway ka sa amo. Kaya pasalamatan mo ang Panginoon, Sister Shirley. God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Okay. Lord. So ito ang sinabi ng Panginoon, the danger of excuses. Hindi ka makakain. God said, "Thee shall not taste the supper." Wow. Yung mga tao na patuloy nagre-reject, mga kapatid, sa kaligtasan. Kaya sabi ko, let's continue to pray. Let's continue to reach them out, mga kapatid. Huwag natin gamitin ang COVID na excuses na hindi makarating ang salita ng Panginoon sa ating pamilya. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, kaya nga dito nga sa talent, ang sabi, kasi sabi niya, I was afraid and went and hid the talent in the earth. Itinago niya, ibinaon niya yung talento o yung pira. Ano ang resulta? God said, "Cast out ye unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." So yun ang nakakatakot, mga kapatid. Okay? Yung mga tao na unprofitable. Hindi sila yung nagnais na lumago, na natili lang sila doon. Okay, please God. Kaya ang sabi niya sa law, "They shall not taste the supper." Kami nag-enjoy kami doon sa alimango, alimasag, doon sa buffet yan. O, alimasag, alimango, mga cheesecake, wow, ang sarap ng pagkain, friend. Okay? Praise God. Ikaw, anong kinain mo? Alipunga. Hindi alipunga. Alikabok. Ay, ano yan? Kalimati yan. Alikabok. Alikabok. Hindi mo makain ng alikabok. O basta, kasama na yan doon, mga kapatid. Oo nga. So, hindi mo na-enjoy. Kami nag-enjoy sa blessing ng Panginoon. Samantala, ikaw, ano ang kinain mo? Doon ka lagi sa pansit. Tingnan mo sa di ba sa buffet? Bakit? Naubos ba ang pansit? Hindi. Oh. Doon ka talaga sa mga mamahalin at masasarap na minsan mo lang nakain. At hindi mo kayang bilhin kung hindi ka nag-exert talaga ng pera. Doon kasama na sa package. Syempre, pipiliin mo talaga, lalo na yung with butter. Crunchy, grabe, friend. Dapat pag kumain ka talagang nag-ano na dito mo. Wala kang pakialam, mga lechon dyan, okay? Mga steak dyan, mga kapatid. Yun ang nais ng Panginoon. In other words, mga kapatid, kung patuloy nilang nireject ang kaligtasan, I'm sorry. Kaya wag natin, kaya lagi mo sinasabi na, let's share the word of God. Let's keep on. Habang may Facebook pa, habang may Messenger pa, kasi sinasabi nila na mawawala ang Messenger, mag-Telegram na lang daw. Mawawala na ang Google, palitan na siya. Kung anong ipapalit sa Google, hindi ko alam. Totoo, mga kapatid. Dahil sinisensor daw ang ating mga information. Madali tayong matris ngayon. Ang ating mga sinishare about the Word of God, kinukuha, hindi na.
pinapakita. Ang mga video, mga kapatid, praise God, patungkol sa revelation, binabawal na nila. Ayaw nila ma-expose yun. Kinokontrol ngayon ang ating isip. Habang may pagkakataon ngayon, gawin na natin. Double time tayo, mga kapatid, praise God. Habang malakas tayo, habang mayroon pang pambili, sige, go on friend. Habang magkano ang mga vitamin C dyan para hindi magkasakit. Sige, uminom na tayo ngayon. Tapos mamaya, grabe ka na magpuri, grabe ka na mangarag, grabe ka na mag-praise. Hindi mo na napapansin na ang dami na palang nadala mo sa gawain. Kung natin gagamitin ang mga alibay, mga kapatid, praise God, ano ang mangyayari sa 2022? Baka hindi lang COVID ang dumating, mga kapatid, more than that pa. Kawawa na naman yun. Panibagong alibay ang ating gagamitin. Kanina lion, kanina COVID. Ang sabi ng Panginoon, tribulation will come. Hindi natin alam kung anong klaseng tribulation ang darating in the future, mga kapatid. Kung puro lang, matanda na kasi ako. Kasi leader kasi ako, kaya hindi ako makapag-evangel. Anong connection mo sa leader o worship leader or coordinator kung hindi ka makapag-share? Kasi meron pa akong may part-time pa ako, mamaya na lang. I-drop mo na yung excuses na yan, mga kapatid. Kung gusto mo ng pagpapalak, kung gusto natin pagbabago, kung gusto natin magpagamit sa Panginoon, come to God, submit your excuses, submit your will, submit your life, surrender your life to God. That's it. Iyon ang last ng Panginoon sa atin. Kaya huwag na tayo banjing-banjing pa this time, mga kapatid. Praise God. Magpagamit tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat ng ating papuri at pagsamba sa Kanya. Wala nang iba, mga kapatid. Okay? Kung gusto natin na lumago, gusto natin pagpapalag, gusto natin magandang buhay natin, just come to God. Surrender. Drop all your excuses. Diba? Kung gusto niyo asawang maganda, gwapo, mayaman, come to God. Diba? Praise God. Palakpakan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya, napakahirap na nga, kapatid. Kung puro lang natin excuse ang ating gagamitin. Kung gusto natin magpagamit, kung gusto natin matapos ang ating Bible schooling, napakahirap kung mahirap, mga kapatid. Sa umpis pa lang na nahirapan ako. Nasa first term pa lang kami ngayon. But sabi ko, Lord, medyo hindi sa grado ang inano ko, pero yung knowledge, kailangan mo talaga, i-dig talaga. Diba? Grabe, mga kapatid. How much more the next term or the 2 years nito. But sabi ko, Lord, I will not trust myself. I know that you will help me. I know that you will give me right words for this question. But just surrender to God. Ibigay natin lahat sa Panginoon. And God will help us. Let us stand, mga kapatid. Thank you, Jesus.